Nilamon ng apoy ang 15 bahay sa Pasay City. Dobleng dakok yan sa isang pamilyang nagluluksa. Kasama kasing nasunog ang bahay kung saan nakaburol ang kanilang kaanak, pati ang kabaong at pinaglalamayang labi. Natagpuan namang patay ang isang lalaking nangungupahan sa isang nadamay na boarding house. 40 pamilya ang nasunugan. Iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan at halaga ng pinsala ng sunog na umabot sa ikatlong alarma. Maging mapanuri sa pagbili ng gamot at supplements, bistado sa Pampanga ang paggawaan ng peking vitamin C syrup na ang gamit sa paghahalo ng mga sangkap, washing machine. Yan at ang paalala sa kung paano matutukoy na peke o hindi ang bibilhing gamot sa report ni John Consulta. Exclusive. NBI ha! Dito lang po, NBI po, magandang umaga po. Meron po kami pagkuwaran dito. Para dyan sa mga kasama rin namin ng FDA. Huli sa akto sa isang compound sa Arayat, Pampanga ang pagre-repack ng peking vitamin C syrup para sa mga bata. Nadiskubre ng NBI Region 3 ang paggawaan nang magsubong ang isang dati nitong empleyado. Halos 400,000 pesos na halaga ng nakaboteng peking vitamin C syrup ang nakumpiska. Walang bitamina talagang nakukuha rito. Ito pambata pa. Siyempre ang bata madaling magkasakit. Madali yung mababa pang immune system nila. Kaya nag-expect sila na makakakuha nga nitong vitamin C. Wala pala. Yung pala, wala. Ang isa sa mga ikinagulat ng mga ahenteng ng raid ay yung kanilang nadiskubre na yung mga raw materials na yon, asukal, food coloring at food flavoring, ay dito lang pala sa washing machine na ito inihahalo ng grupo. Wina-washing machine para mag-mix, magsama-sama, saka naman nila ipinapasok sa mga bote tulad nito. Ayon sa NBI ay umaabot daw na bukod nga dito sa may bahagi ng Central Luzon at Metro Manila ay nakakarating pa ang kanilang mga counterfeit na mga vitamin C na ito na mga syrup sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Halos 2 dekada na raw ang grupo sa iligal na gawain. Arestado ang may-ari ng pagawaan na sinisikap namin makuna ng pahayag. Sabi ng FDA, ilan sa palatandaan kung peke ang gamot ay kung kakaiba ang itsura ng pakete nito. Mas mapusyaw o kaya'y mas maitim din daw ang kulay ng peking gamot. Doon na kayo bumili sa talaga, yung mga accredited na drugstore na kilala na natin, na makikita naman natin kahit saan, di ba? Kaysa naman bibili ka dyan sa gilid-gilid, mura pa, pero wala namang epekto. Yung efficacy, wala. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaalam na ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng SUV na may plakang number 7 na pang-senador matapos iligal na pumasok sa EDSA bus lane. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Naabante mo eh. Sakit lang. Tinangkapan ng SUV na tumbukin ng sumitang enforcer ng Special Action and Intelligence Committee o SAICT ng Department of Transportation. Hindi kita sa video kung may senador na lula ng SUV pero nakita ang mukha ng isa nitong sakay. Umatras ang SUV sa katuluyang sumibat papalayo. Ayon sa LTO, peke ang license plate dahil wala itong security feature na meron sa mga lehitimong plakang pang-senador. At walang ganitong plakang in-issue sa naturang modelo ng SUV. Agad daw ipitatawag ang may-ari at driver nito oras na matukoy. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, kung senador nga ang may-ari ng SUV, sana magkusa na itong iharap ang nagmaneho. Kailangan lamang naman nila i-presenta yung sarili nila, magbayad ng fine, at kung may paglabag dun sa paggamit ng protocol plate ay isurrender yung protocol plate. Clearly may nilabag sa na batas yung SUV yon na dapat panagutan. Natuklasan ng COMELEC na may 1 milyong nagpatala para sa eleksyon 2025 na doble o higit pa ang rehistro. Ayon sa COMELEC, nasala ang mga yan mula sa mahigit 68 milyong botante gamit ang Automated Fingerprint Identification System. Aalisin na raw sila ng COMELEC mula sa voters list bago isagawa ang 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Posible rin daw silang maharap sa election offense. Iimbestigahan pa rin daw ng COMELEC kung bakit may nadobleng rehistro. Maaari raw na may nagpa-reactivate pero nalista bilang new registrant o kaya'y nalipat ng tirahan pero di agad na ipagbigay alam sa local COMELEC office.
Bago pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce, binahana ang ilang bahagi ng Davao City. Hanggang bewang ang baha sa barangay Panakan nang umulan noong Sabado. 7 magkakaanak ang inilikas sa covered court. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, bumaha dahil sa kapal ng silt sa creek at bumarang basura sa drainage. Tinanggal na ang mga nakabarang basura at inirekomenda sa barangay na ipatanggal sa DPWH ang debris mula sa creek. Sa Talisay, Batangas naman, na napuruhan ng landslide noong bagyong Christine, nakiramay si Pangulong Marcos sa pag-aalala sa mahigit 100 nasawi sa pinsala ng bagyong Christine at Leon ngayong National Day of Mourning. Umamin din ng Pangulo na hindi na kinaya ng flood control projects ng gobyerno ang matinding epekto ng climate change. Pinarerepaso ng Pangulo sa DPWH at DENR ang disenyo sa mga kalye at tulay. Nalasan din niya ang DOST na paigtingin ang mga warning system at komunikasyon sa DILG para mas mabilis na mabalaan ang mga LGU. Talagang nang overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Lookout Bulletin Order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President, hiniling ng Kamara sa Department of Justice. Layo nitong i-monitor sakaling may lumabas ng bansa sa mga opisyal at mapatingnan din kung may outstanding warrant sila. Ang tugon daw ng DOJ, walang outstanding warrant. And they can be. Hindi naman natin mapipigil yan dahil constitutional right din. May sabina mula sa Kamara ang mga opisyal dahil ilang beses nang di sinipot ang imbitasyon sa investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds ng OVP. Kapag hindi pa sila sumipot sa pagdinig bukas, posible na silang ipa-contempt. Pwede naman daw dumalo si Vice President Sara Duterte kahit hindi siya imbitado. Kinukuha namin ang panig ni VP Sara at ng DOJ. Laundry shop sa Cebu City, nilooban. Nang makapasok ang lalaking suspect sa butas sa dingding, dinisconnect nito ang isang CCTV camera pero di niya nakita ang isa pang camera. Natangay niya ang aabot sa 1,000 pisong kita ng laundry shop. Tinutugis na ang suspect na kilala na raw ng mga pulis. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sino ang excited makatikim ng mga desserts sa Pasko? 51 days pa bago yan, kaya mag-decorate na lang muna ng dessert-inspired ornaments at mga palumuting tatak Pinoy. Gawin ding bright ang Pasko sa Christmas lights na powered by the sun. Alamin kung saan yan mabibili sa report ni Katrina Son. Tapos na ang Halloween at naghudyat na mismo si Queen of Christmas Songs, Mariah Carey. Pasko mode na! Sa Dapitan, Quezon City, may maaga nang namimili ng Christmas decor. Hindi lang para iwas siksikan. Mas marami ka mapipiling mas magaganda. Kung mas maaga, mas marami. Si Grace na galing pang Baguio ang gustong palamuti sa Pasko. Yung mga kakaiba naman, yung native pa rin. Siyempre, Pilipino tayo. Ang good news, maraming mapagpipilian sa Dapitan. Medyo mas nakakamura sila. Tapos, syempre, ma'am, syempre sariling atin to, ma'am, eh. Dito talaga siya gawa. Fancy a unique parol? Heto ang isang gawa sa Ratan. Pinoy na Pinoy, matibay, mura, at talagang agaw pansin. Naitatabi to na pangmatagalan kasi native na Ratan kasi siya. Meron ding Christmas reindeer na iba-iba ang laki at Christmas tree na gawa sa kahoy. At syempre, di yan makukumpleto kung walang ornaments. Heto ang mga palawit na bird's nest for 100 pesos o kaya mga palawit na pastel colors. Pwede ring mabusog ang mga mata sa dessert-inspired ornaments tulad ng donuts, ice cream, cupcakes at candy cane. 3 for 100 pesos. Samahan nyo na rin ang Christmas lights na eco-friendly pa raw.
Para naman daw mas ligtas at syempre tipid sa kuryente, meron na rin ngayong tinatawag na solar Christmas lights. Meron na rin itong mga solar panels. Pwede raw itong ilagay sa labas ng inyong mga bahay. At maaari ring lagyan ang ilalim ng Christmas tree ng gift boxes na gawa sa sinulid. Para todo na ang inyong pag-spruce up for the holidays. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Make your gala goals possible. Magliwaliw sa Zambales at i-enjoy ang sunset view sakay ng ATV. G tayo dyan, kasama si Sandra Aguinaldo. Kapag pagliliwaliwa din na nais, punta na sa Liuliwa Beach sa San Felipe, Zambales. At kung may nararamdamang inis, tiyak maalis. Malinis at malawak ang beach. Sakto sa mga gustong magmuni-muni habang naglalakad sa baybayin. Pero para medyo may thrill, huwag palampasing sumakay ng ATV. Mas may enjoy ito with the mesmerizing sunset view. May iba pang water activities at rides na pwedeng masubukan. For more adventurous experience, mag-side trip sa Cotto Mines sa Masinloc, Zambales. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.